Alas 5 Gs na, 1 Western Visayas na. Alas 5 Gs na, 1 Western Visayas na. Mga balitang aton tutukan subong nga Lunes, bangod sa kahulugbon, mga kalalakian nagrambol sa banwasang Leganes, insidente nahuli ka. Apat ka construction workers pilason sa nagluntad nga rambol sa kapistahan sa Barangay Guaan, Leganes, Iloilo. Isa patay, 3 pilason matapos mabungguan siyang SUV ang 3 ka nasugatang ang mga motorsiklo sa Oton, Iloilo. Magbayaw patay sang nagtiruhay bango sa agaway sang customer sa ginabaligya nga inugbulang nga manok sa Talisay City. Masobra 900 dengue cases na ang narecord sa Iloilo Province sa halos 3 ka bulan sa 2025. 7 na ang napatay. Kag-exclusive, hindi maayo nga akto sa pila ka mga estudyante nga nagasulod sa patio sa Iloilo City na dakpan. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental, 4 ka construction workers nga naga-board sa Barangay Guaan, Leganes, Iloilo, Pilason sa nagluntad nga rambol. Hindi magnubo sa 3 ka lalaki ginaligar naglagas sa ila tubtob sa sulod sang ilang boarding house. Si Kim Salinas sa katuto. Nagalinapdang dugo sa atubang sa ining boarding house sa Barangay Guaan, Leganes, Iloilo. Nagkalabuka man ang jealousy sa isa ka kwarto. May pilaman kagamit nga nagawa ka ang isang bertahan kag bangko. Ini matapos nga ginapahayag nga ginpilit sulod sang masobra 3 ka lalaki ang boarding house nga ginaistaran sang 4 ka construction workers pasado alauna sang kagahon sang Sabado. Sa investigasyon sang kapulisan, may binayle sa gym bangod bespera sang fiesta sa barangay. Ginalegar sa mga biktima nga may wala pagintindihan ay sa tunga sa pila ka mga lalaki samtang nagabayle sa sulod sang gym bangod may nakursunadahan nga babayi. Nagwa si alias Ice, 22 anyos, taga Bacolod City, kag ginsumbag sang wala makilalan nga lalaki. Nakuhaan pa sang CCTV footage ang pagpangayos ng bulig ni alias Ice sa iamay nga si alias Sixto kag tiyo sini. Nakitaan ang pagginamo sa guwasang gym tub-tub nga nakalabot ang inaway sa boarding house sa mga biktima. Dumalagan sila sa sulod sang boarding house kag nanirado pero ginpilit gitubuksan sang mga kalalakihan dito kag nakasulod gid sila kag ginpagkastigo to sila kag ginpang buno. Nakaangkon sang pila sa nagkalain-lain nga bahin sang lawas sa mga biktima. Ginapahayag, ice pick kag sundang ang gingamit sa pagpamuno sa ila. Ginpanglampusan man sila kuno sang bato. Nakagwa na sa ospital si alias Ice. Apang suno sa kagawad nga nagresponde, ang mga biktima amo ang may patalom. May pamungkoy bato, may pamungkoy butilyate. Muna to, hindi na marapal yun. Tapos ang isa to, kalaki, nga taga boarding house, kinsugo yung isa nga makwa to sang sundang kag binangon guro. Tiyan mo to pagkabalik, kinabuhi to si Johnson ding ang bala naigo, amo na to dayon. Nagdugang na gid. Hubog ang mga biktima kag ang mga lalaki nga ila na kontra. Padayon pa nga ginatumod sang kapulisan kung may pangayaw sa mga nadalahig sa insidente. Kaso nga frustrated homicide ang ipasaka sang kapulisan. Bangod sang insidente, naghalalin ang tanan nga nag-i-star sa boarding house bangod sang kahadlok sa natabo. Kung baydan man lang nila nga kung boarding house sa mga damage, hindi ko magpasaka sang kaso. Ginkompirmar sang punong barangay sang Inangayan, Santa Barbara, Iloilo nga may natabo nga kinagamo sa mga pamatanon Sabado sang gabi sa kapistahan sang barangay. Masobra 30 ka pamatanon ang naimbolbar sa insidente kag isa ang napilasan. Tinubog ang ginatudlo rason sang gamo. Para wala complaint po isa kag isa, wala lain-lain buot. Gini mo nag-execute both sides sang sang affidavit of non-interest to file case. Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mga kapuso, isa patay, 3 pilason matapos mabungguan sang SUV ang 3 ka nasugatang ang mga motorsiklo sa Oton, Iloilo. Samtang 16 anyos nga dalagita nga nagatabok sa dalan, kritikal matapos gin-hit and run sang auto sa Barotac Nuevo, Iloilo. Si Zen Kilantang sa Nakatutok Live sa Barangay Tuburan, Oton, Iloilo. Zen? Jerd, wala makaluwas ang rider matapos mabungguan patay sa isa ka SUV diri sa Oton, Iloilo.
Sa video, makita ang lalaki nga nagahigda sa kilid sang dalan. Nagalinap taman ang mga parte sa mga motorsiklo sa karsada, sakop sa barangay Tuburan, Oton, Iloilo. Ini matapos nga mabungguan sang SUV nga ginamaneho ni Samuel Novera ang 3 ka mga motorsiklo nga nasugata sini Sabado sang hapon. Base sa investigasyon sa Oton Police, ang 3 ka motorsiklo ang ginamaneho ng Dahildo Brillantes. Upod ang iya back rider nga si Elizalde Bedia, rider nga si Jonard Tabanod kag Al Eliseo. Naghagaday nga mamiyesta mga biktima sa ila upod sa trabaho. Apang pag-abot sa natabuan sa aksidente, nang agaw sa linya si Novera. Resulta, nagtabog sa dala ng mga biktima. Ma-consider man nato nga dasi kay according daw na seconds nga napiyungan siya. Oo. Kay considering under sa influence siya sang liquor. Pagka motor na tabo, 3 gid ka motor ang iya nabungguan. Patay sa aksidente si Al Eliseo, samtang pilaso naman ang 3 sinika mga upod. Detained na ang suspect sa Oton Municipal Police Station. Napasakaan ng inisang kaso nga reckless imprudence resulting to homicide, multiple physical injuries and multiple damage to property. Sa kuha sang CCTV, nagatabok ang grade 10 student halin sa grocery store nga ginaobrahan sini sang nabungguan sa isa ka auto sa barangay Tabukan, Barotac, Nuevo Iloilo. Sang Marso 13, pasado alas 7 sang gabi. Nagtabog ang biktima sang kapin 5 ka metros kag nakaangkon sang seryoso nga pila sa ulo. Apa ang driver sang salakyan wala nagpondo kag nagpalagyo. Nalipong lang siya. Grabe nga lagabong mo. As in. Patulog-tunog. Amo to nagdadalagan kami gwa. Nakita ko na lang yung karga sa tricycle. Sa investigasyon sang kapulisan, posible wala makita sang driver sang auto ang biktima. Bangod masanag ang suga sang nasumalang sini ang motorsiklo. Kung ikaw isa ka driver, bisan gamay lang nga lagtik sa imo sa lakyan, mabatsagan mo gid kung may nabungguan ka o kung wala. Nagapabilin sa intensive care unit ang biktima apisar ginoperahan na sang Biyernes matapos nakitaan sang blood clot sa iya ulo. Desidido nga magpasaka sang kaso ang pamilya sang biktima. Kung isang pagsangtay, yung tinatabo yung bata, so kung dindulugan niya lang, pag dindulugan niya lang kami, siguro kasi maagan-agan sa ang panamon sa iya. Wala pa natumod sang kapulisan ang driver sang salakyan bangod hindi makita ang plate number sini sa mga ginauyatan nga CCTV footages. Igapadala ang footages sa Regional Anti-Cybercrime Unit para ma-enhance. Nagapangita pa sang dugang nga kuha nga CCTV ang kapulisan. Jert panugyan sang PNP sa mga motorista, likawan ang pagmaneho sang salakyan, ilabi na kunyara sa impluwensya sa makahulubog nga ilimnon agud makalikaw sa disgrasya. Jert? Madamo gen nga salamat kapuso Zen Kilantang Sasa. Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay, mangin ko uputa si Adrian Prietos. Adrian? Yes, George, mga kapuso, madamo gid nga salamat sa Negros Occidental naman magbayaw. Patay sang nagtiruhay sa Talisay City. Agaway sa customer sang ginabaligya nga inugbulang nga manok. Ginatumod rason sang krimen. Yaring balita ang gintutukan ni Irene Pedreso. Hindi mabaton sang Iloy nga si Hilda ang nadangatan sang 32 anyos nga anak na si Michael Kalapan. Gintiro sang iyabayaw nga si Peter John sa lanatin 37 anyos apang nakabalos man tiro nga gintunaan sa kamatayon sang magbayaw. Natabo ang insidente pasado alas 12 Biyernes sang kaagahon sa gwa sang Ilabalay sa sitio Mambucano, Barangay Kabatangan, Talisay City. Perting ko ba? Nalipong ko yan. Kaya ano ko yung kabaloy yan? Siyempre, bata ang palangga mo. Nakita na lang sini nga may pila sa lughan ang bata nga si Michael. Yara man sa lugar si Peter John nga may pila sa ulo. Nagagwa sa investigasyon sang kapulisan nga antis natabo ang insidente. Nagmaoy kag ginhaboy sang bato ni Peter John ang balay ni Michael, rason nga nagkomprontahanay. Si Peter nang bato sa balay sang ato nga biktima, no. So sang nagwa tong biktima nato nagkaroon sang heated altercation between them. Ginalantaw nga away sa ginabaligya nga inugbulang nga manok ang kabangdanan sa insidente. Conflict sa ilang trabaho. Palagod sang manok, kagabaligya sa mga manok. Inagaway sila sa mga customer, wala nila. Wala naman sang ideya ang asawa sang sospek nga may hindi pag-intindihanay sa tunga sang duha. Kaya ako kabalo sa transaksyon nila, ma'am, kasi hindi ako nakikialam pagka-transaksyon niya. Wala akong alam sa mga manok-manok. Sobrang sakit, ma'am. Kaya, siyempre, bigla-bigla na wala dati niya. Upod Geruel Banggoy, Aileen Pedraso. 1 Western Visayas.
Mga kapuso, hindi maayong nga akto sa mga estudyante nga nagasulod sa patio sa La Paz, Apisar nga tiyon sang klase na dakpan. Barangay officials ng Barangay Lopez Haina Sur aminado nga madugay na ini nga nagakatabo sa lugar. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok, exclusive. Saksi ang mga pankyon nga ini sa La Paz Catholic Cemetery sa mga aktibidad nga ginahimo sang pila ka mga pamatanon nga nagasulod. Mismo ang caretaker sang patio ang nakaakto sa mga ginahimo sa mga estudyante nga nagasulod diri. May mga tion pa kuno nga may mga hindi maayo nga akto nga ginahimo sa patio. Mga hindi. Kung may mga may Sanggin padulungan sang news team ang lugar, upod ang caretaker agud si Keron ang reklamo sang pila ka residente sa lugar, may naaktuhan mismo ang caretaker sang patio nga duha ka estudyante nga nakasuksok pa sang PE uniform kag may ID sang La Paz National High School. Sunod sa caretaker, nadakpan sining nga nagahimo sang kamalamalahan nga akto sa patio ang duha. Depensa sang grade 8 student nga lalaki, nagapahuway lang sila samta ang babae naman nga upod sini madasig nga naglagyo. Lugar tambal ang kami dyan. Tambay? Wala kami gami, malain dyan, no? Ang patio ang sakop sang Barangay Lopez Haina Sur, La Paz. Sunod sa opisyalas sang barangay, madugay na ini nga ginpalabot sa ila apang hindi masarangan sang duha lang katanod ang pagbantay sa mga pamatanon. Nambaran ko ng Board of Discipline sa La Paz National High School na hindi lang ka mag-concentrate lang sa may sulod sang eskwelahan kay estudyante nyo ng ka-uniform sa gagwa. Aminado ang barangay officials sang Lopez Haina Sur nga dako nga panghangkat sa ila ang pagsolbar sa ini nga problema. Gani kinahanglan ang paggiya sa mga ginikanan sa ila kabataan. Sunod sa school principal, may nabato na ini nga impormasyon sadto nga may mga estudyante nga nagatambay sa patio apang nahatagan ini sang solusyon sang Board of Discipline. May haragid man siya mga natambay. Kaya hindi man nato sa kontrol kabataan kay expect nang Amerikana na kanto sa school pero mayara man sila nga ano na kay kada isa sa ila may mga ano man sila may mga peers man sila na plangan ginadaan or something like that. Ang tikang nga himuon sang eskwelahan kag mga otoridad bantayan buwas. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Sa iban pa nga balita, na bisita na ni Vice President Sara Duterte ang amay nga si former President Rodrigo Duterte nga nakadetain sa Scheveningen Prison sa The Hague, the Netherlands. Gin-kumpirmar ini ni Anay Presidential Spokesperson Harry Roque. Ginhingyo kuno sang Anay Presidente si VP Sara nga magbalik na sa Pilipinas. Nagpangayo man ini sang medyas kag tsinelas. Ginalauman nga magapauli sa Pilipinas ang Vice Presidente kung makaabot na sa The Hague ang iban pa nga miyembro sang pamilya Duterte. Samtang sa Iloilo City, nagtipon sa isa ka prayer rally ang mga taga-suporta ni Anay Presidente Rodrigo Duterte sa Iloilo Freedom Grandstand. Panawagan sa mga ini nga mapapauli na sa Pilipinas ang Anay Presidente kag malampuwasan sini ang mga pagtilaw samtang ginaatubang ang kaso nga crimes against humanity sa International Criminal Court. Nagapakita sa ngamon nga pagsuporta sa kay Presidente Duterte. Kagkabay pa nga mabatian sang tanan kag matagaan hustisya ang ginhimo siya. Mapuso sa ikatatlo na nga asunod niya semana, may pagbuhi naman nga lauman ang mga motorista sa presyo sang gatong buwas March 18. Base sa datos ng oil companies, 40 sentimos kada litro ang igabuhin sa presyo ng gasolina. Samtang 20 sentimos kada litro naman ang iganubo sa presyo ng diesel kag kerosene. Ipatuman ang paghulag sa presyo ng gatong buwas sa aga. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Kaso sang dengue sa probinsya sang Iloilo naglabot na sa masobra 900. Provincial Health Office ginakaalarma na ang pagtimbok sang kaso sang balatian. Si John Sala nakatuto. Mga senior citizen kag kabataan ang kaupod ni Alona sa ilang balay diri sa Barangay Santa Monica Uton. Gani health is wealth para sa ila.
Halin Enero tubtob Marso, subong nga tuig 5 kakaso sang dengue ang narecord sa barangay. Gani si Alona, ginasiguro ang katinlo sa ilaog saran. Siyempre ang basura, usually itlugan, pati ang tubig, ginakastak bala. So dapat matinlo gid everyday. Bangod may clustering of cases na kung may masobra na sa 2 kakaso ang barangay, mas ginapasangkad ang pagpaninlo sa ugsaran kag misting ilabi na sa mga zona nga may dengue cases. May area kami ginakatuan in case nga nakakatuan kami sa area, isa namang ka-area, kaya kulupid tapos manglimpyo gid every 4 o'clock. Sa pinakauni nga datos ang Iloilo PHO, naglabot na sa 942 ang dengue cases sa probinsya, halin Enero tubtob Marso 8. Mas mataas ini sang 81% sa 520 cases sa parehong ation sa 2024. Nagdangat na sa 7 ang napatay. Tag-2 sa Banwas ang Pototan kag Carles. Tag-1 naman sa Uton, Tigbawan kag Balasan. Sa kadamuon sang nagbalatian, nakalista sang pinakamadamong kaso ang Banwas ang San Joaquin nga may 69 cases. 57 cases naman sa Uton, kag nagdangat sa 56 cases sa Banwas ang Leon. This is very alarming no kay kung nataon naton sang 2024 tama na kataas ang kaso naton. Base sa aton nga projection, ang kaso naton subong nga 2025 kung sige-sige siya nga magtaas kag ma-maintain ang 81% nga increase based sa 10th morbidity report, masara nga makalambot up to 21,000 ang kaso sang dengue sa probinsya naton by the end of 2025. Nakahanda na ang Iloilo PDRRMO pananglitan nga iduso sang PHO ang pagdeklarar sang state of calamity. 30% o kung 72 million pesos sa Quick Response Fund ang paggagamiton para sa dengue response. Because of the reports of the PHO, pwede kami call for a council meeting so that we can declare a state of calamity sa probinsya sang Iloilo sa about the dengue cases. Upo kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas. Mga puso sa Bacolod City naman, pagpangawat sa isa ka grocery store, nahuli ka. Garing balitang aton gintutukan. Sa sining video nga kuha sa isa ka concerned citizen sa sulod sa isa grocery store sa Libertad Public Market sa Bacolod City, makita ang pagbaisay sa gwardiya kag duha ka mga lalaki. Pasado las 5 Biyernes sa kagahon, Marso 14. Araw kayo dito sa video. Ang gwardiya nagkuha pa sang binangon kag ginhanaan ang duha ka mga lalaki. Sa sobra sini nga kaugot, iya ini nga ginsumba. Ang aligasyon sa gwardiya, nangawat kuno ang duha ka lalaki. Sa CCTV footage, makita ang ilang pagkadto pabalik sa sulod. Tubtob nga ginsulod sa lalaki nga nagaduag itob ang isa ka box ng kape, siya sling bag. Nagaserbi naman nga lookout ang kaupod sini. Ang naka-block, halos kapila na siya nakuhaan. CCTV dira nga panguha sila dito, mangyapon nga area. Kapila na sila nakakong tirada. Matapos ma-intercept kag mabawi ang ilang mga nakuha, ginkustudiya sa kapulisan apang ginhilway man bangod wala kuno nagpasaka sang reklamo ang tagdumalahan. Isa to sigala sa duwa is may previous man nga kaso nga pagpangawat. Malang naton gisa sir kay ti pagabot madala sa station, pa-blatter lang tapos hindi man nila pagfailan. So, ara mas lagyapon, balik mas lagyapon sa kalsada. Abisar ng awat ng mga lalaki, ginalantaw nga may kapantahan sa bahin sang gwardiya ang pamaagi sa iya pag-aresto. Hindi dapat ang buwang pag-apprehend niya. Under investigation tani sir. Sa lagi siya rin nangastigo siya. Ginpadulungan sa news team ang gwardiya apang natabuan nga day off sini subong adlaw. Abisar ginhilway ang ginapahayag duha ka kabatan. Desidido nga magpasaka sa reklamo ang tag-iya sa grocery store. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Nagpadulong na sa isla sang Boracay sa Malay Aklan ng 5 kakatapos ang National Bureau of Investigation 6 agod mag-imbestigar sa kamatayon sang 23 anyos nga Slovak national nga si Michaela Mikova. Si Mikova ang nasapuan patay sa abandonado nga kapilya sa barangay Balabag sa Boracay nga wala sang pang-idalom nga panapton. Suno sa NBI 6, importante nga matumod ang may kahimuan sa krimen. Pinaagi sa madalom nga investigasyon kaupod ang kapulisan. Magapabilin nga persons of interest suno sa Malay Police ang hindi magdumbo sa 3 ka lalaki nga ulihi nga nakaupod sa biktima antes na sapuan sang tinalikdan nga Marso 12. 5 sila pero nagbalik na sila sa Iloilo.
and then mabalik mo sa Gurubati buwan. Ang amo mo lang to is ma-assist mo kami sa PNP. At considering significant case na siya, so sila lang tamang niya maubraman sa aton masalangan para makapulig. Bukas mga kapuso, Marso 18, iga-komemorar ang pagkabaganihan sa mga Pilipino para magkuha ang kahilwayan sa isla sang Panay kag Romblon sa kamo sa mga Japanese invaders sa itong World War II. Sa ika-80 anibersaryo sa Liberation of Panay and Romblon, liwat nga pasidunggan ang mga veterano nga nagsakripisyo sa ilang kabuhi sa pagpanguna ni Colonel Macario Peralta Jr. Base sa Presidential Proclamation No. 430, ginadeklarar bilang special non-working holiday ang kada March 18 sa mga isla sang Panay kag Romblon. Patay ang tricycle driver sang gintiro sang iyaman lang kasi Mario sa barangay Agtabo, Pasay City sang Biyernes ang gabi, Marso 14. Suno sa kapulisan, sakay sa motorsiklo papauli ang biktima nga si Ren, 46 anyos, sa ginbatayan sang sospek nga si alias Joe. Nagbaisay ang duha, tubtob nagdalagan pa ang biktima sa balay sang iya kakilala, kung sa diin siya ginsunod sang sospek kag gintiro sa dughan. Padayon pa nga ginapangita ang sospek. Patay ang 5 katuig nga bata nga babayi sa sunog nga nagluntad sa Purok Ipil-Ipil, Barangay 1, San Carlos City, sang Sabado, Marso 15. Suno sa San Carlos City Fire Station, wala na talupangdan nga nagbalik ang bata sa ilang balay, sang natabo ang sunog apisar nga nakagwa na ang iya mga himata. 27 tanan kabalay nga human sa light material sang ginlamon sang kalayo. Padayon pa nga ginaimbestigaran ang posible ginhalinan sang sunog nga nagbilin sa masobra 300,000 pesos nga danyos. Nalipong matapos makuryente ang lineman sang Negros Power samtang nagakayo sang poste sa Silay City Biyernes sang hapon, Marso 14. Suno sa spokesperson sang Negros Power, maswerte nga low voltage lang sang linya ang natandog sang lineman. Wala na ini giningadlan nga yara na subong sa estable nga kondisyon. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, nagsentro sa mga mabugat nga issue kag gahom sang Gen Z voters sa palabuton nga eleksyon ang katapusan nga bahin sang Metro Manila leg sa GMA Masterclass Election 2025 dapat totoo series. Si Julius Bilacaol nakatuto. Mga mabugat nga isyu kag panghangkat kaangod sa eleksyon ang gintalakay sang kapuso personality sa tuban sa mga estudyante nagikan sa 17 ka universidad kag kolehiyo sa NCR sa pagtakop sa GMA Masterclass Election 2025 dapat totoo series NCR leg. Mga problema sa sistema sang eleksyon sa Pilipinas ang gintalakay sang award-winning documentarist kag GMA Integrated News Anchor Atom Araulio. Kung gusto natin makakita ng mga pagbabago, dapat hindi natin tigilan. Huwag tayong umasa sa eleksyon lamang, kundi araw-araw i-exercise natin ang ating karapatan bilang mga mamamayang Pilipino at ipaglaban natin ang mga pagbabago na gusto nating makita. Gintalakay naman sang isa pa ka award-winning documentarist kag broadcast journalist nga si Sandra Aguinaldo ang vote buying kag vote selling. Don't think that this is not about you or this does not affect you. You have to vote wisely and help protect your votes because at the end of the day, kinabukasan nyo yung nakatayagi. Gamit ang datos, ginpakita naman ni Integrated News Research Senior Manager Karen Mayrina ang gahom sa mga Gen Z voters sa eleksyon bilang pangaduha sa pinakamadamo nga voters nga nagasunod sa millennials. Pag-evolve sang communications technology naman ang ginpakigbahin ni GMA News Online Editor-at-Large Howie Severino. I want to encourage everybody here to have a documentation state of mind. Because when you document something, you are creating resibo. You are creating evidence. Ginhatagan man sang tiyon ang mga estudyante nga makapamangkot sa mga speaker. This question is for all speakers. How do you reconcile these two expectations? Pagpasalamat naman ang ginpalabot sa mga eskwelahan nga nagpakigbahin sa aton panata subong nga eleksyon. Ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. We are hopeful you will try to live up to his words, just as we are hopeful you will join us in upholding an honest and truthful election, and further join us in our fight against misinformation and disinformation. This event is an important venue for providing students with information, knowledge,
and inspiration from leaders in various fields. Julius Bilacaon. 1. Western Visayas. Sa mga gusto naman nga makihibalo sa pagpatubo sang kawayan kag ini ang makwartahan pa, may training seminar party dira ang Carolina Bamboo Garden sa Antipolo, Rizal. Natala na nga ipatigayan ng 26 Bamboo Training Seminar sa March 22, Sabado. Magasugod ina sa alas 8 sang aga tubtob, alas 5 sang hapon. Hatagan sang igtalupangod sa training seminar ang nahanungod sa insakto nga pagpatubo, pag-ani kag iban pa nga pwede mapustan sa kawayan. Para sa mga interesado kag sa iban pa nga detalye, pwede ka mo magtawag o kung mag-email o kung magbisita sa official Facebook page sang Carolina Bamboo Garden. Mapuso lauman ang pagbugnaw sang tiyempo sa pilakabahin sang pungsod. Bangod ina sa northeast monsoon o kunamihan nga nagluntan sa dakong bahin sa northern Luzon. Samtang easterly zaman o kun mainit nga hangin ang nagaluntad sa iban pangabahin sang Pilipinas. Base sa datos sa Metro Weather, ginalauman ang lapta-lapta nga ulan diri sa aton sa Western Visayas, partikular sa Negros Occidental, Aklan, kag Capiz. Posible man ang pag-ulan sa iban pangabahin sang pungsod. Mga kapuso, ako si Gertrude Charlotan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkat nga pagserbisyo sa pungsod.